She felt cold and empty. Hindi na maiwasang magbalik tanaw sa nakaraan, sa totoong dahilan ng pagkamuhi nito sa kanya. Umurong ka na sa kasal. Sabihin mo ayaw mo magpakasal sa akin dahil hindi mo ako mahal. Yun naman talaga ang totoo, di ba? Puno ng pagsusumamo ang mga mata at tinig ni Gino habang nakikiusap ito sa kanya. Napalunok si Audrey bago sumagot. Hindi ko kayang suwayin ng mga parents ko. Gino, ang totoo, sadyang nangingibabaw ang pag-ibig ni Rito at ang kagustuhan niya maikasal sila. That's bullshit. Puno ng galit at frustration ang anyo nito. You don't love me. I don't love you. What's the use of this marriage? May sakit na bumalati sa kanyang dibdib. Gusto niya magprotesta sa mga sinabi nito. Pero alam naman niya, lalo lamang nito yung ikagagalit. Alam mo may fiancé ako, si Christine. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng tapang upang sagutin at tingnan ito ng diretso sa mga mata. I can't defy my parents. I can't let them down. Gaya mo na nagmamahal, ay mahal ko rin sila. Can you let your parents down? Nakipagsukotan nito ng tingin sa kanya. Puno ng puot at pagkamuhi ang mga mata nito. I am not marrying you. Matigas itong sabi bago siya iniwan. He did everything to stop the wedding. Pero hindi ito nagtagumpay. Dahil mga magulang pa rin nito ang nasunod, kaya naikasal silang dalawa. Nilunod dito ang sarili sa alkohol sa unang linggo ng kanilang pagsasama. Lalong lumala iyon ang mabalitaan nito. Namatay ang ex-girlfriend nito ang si Christine sa isang car accident. Ang kumalat na balita ay nagsuicide daw ang babae dahil sa pagpapakasal ni Gino sa kanya. He was devastated because of what happened at alam niyang siya sinisisi nito sa nangyari sa pinakamamahal nitong nobya. Dahil doon, ay palagi itong umuwi na gumagapang sa kalasingan. Pero may lakas pa rin itong sumbatan at saktan siya. The first month of their marriage were hell, just as he promised. Lalo na sa mga panahong, hindi nito kayang kontrolin ang labis sa galit. Isang 2:00 sa madaling araw ay umuwi ito na lasing. Sinalubong nito sa pintuan. Gino, tinangka na itong hawakan, pero tinabig nito ang kanyang kamay. My dear wife, you don't need to act like a good caring wife. Nobody's watching. Slurred na sabi nito. Pasurin na lumakad ito at tila matutumba, kaya pilit na dinaluhan niya ito. Pero dahil higit na malaki at pabigat ito kaysa sa kanya, hindi rin niya kinayang alalayan ito. Sabay silang bumagsak sa carpet. Halos mapaigig siya sa tindi ng bigat nito. Nasa ilalim siya nito. At kahit anong tulak niya ang gawin, ay hindi ito tuminag. Suddenly, she felt him kissing her neck. Itinulak niya ito, pero hindi pa rin ito natinag. Gino, please. Please, what? Sinabunutan siya nito upang mapatingin siya rito. You are my wife. Kaya may karapatan ako gawin ito sa'yo. Maran siya nitong hinakan. It was a kiss meant to punish. It had no gentleness in it. Maya-maya pa nalasahan niya ang sarili niyang dugo sa mga labi. Gino, maawa ka. Bumukal ang mga luha niya sa mga mata. Miss Smith ito. You're really a good actress. There's no use to me. I bought you. No, my parents bought you for me. Dahil mukha kang pera. You want my money, right? Well, now you've got it. Hindi totoo iyan, Gino. Her tears started to fall. Tumigas ang anyo nito. Mukha kang pera. You're a first-class gold digger. Audrey Sandoval. At pasibasib na halikan siya nito. She used all her might and forced to push him away. Tila na naman ito inaasahan ang kanyang ginawang pagtulak, kaya na-outbalance ito. She hurriedly stood up. Ang tangka ay tumakbo papanig sa kanyang kwarto. Pero hindi pa siya nakakadalawang hakbang, ay hinila siya nito sa paa. She fell down on the carpet. Impit siyang napasigaw. Nang punitin nito ang kanyang pajama top. Gino, no, please. Pero tila ito bingi sa kanyang pakiusap. Sunod na pinunit ito ay ang pajama bottom niya.
Pilit na nagwala at ng laban siya. Sumisipa, nangangalmot. Pero sadyang malakas ito. Sa huli, ay nawalan siya ng lakas na manlaban. This is what you want, so why fight it? He took off his own clothes. He started to explore her body. After a while, her tears fell down her cheeks. Nakakalokong ngumiti pa ito na makita ang kanyang pagluha. You're really a good actress. Why don't you fake a sub as well? After a while, he stood up and left her. Gaya ng mga naunang paggamit ito sa kanya, wala rin kahalong pagmamahal o emosyon ang katatapos lang na magitan sa kanila. Her tears continued to fall. Inihimpil ni Gino ang sasakyan sa harap ng bahay nila. Pumaling siya kay Audrey at nakita, nakapikit ito. Nakatulog na pala ito sa biyahe. Napakunot to siya na makita. May buti lang luhang pumatak mula sa kaliwang mata nito. Crying in her sleep? Why? He suddenly felt guilty. Tila may sariling pag-iisip ang kanyang kamay dahil dahan-dahang umangat iyon at pinahid ang mga luha nito. He also couldn't help but touch her soft face. Hindi na niya nagawa pang ilayo ang paningin dito. She looked enchanting and vulnerable in her sleep, like a baby that needed to be taken care of. A strange emotion suddenly enveloped him. Well, this was not really strange to him. He had felt this way for her in the past. What was she dreaming about? Was she having a nightmare? Was that why she was crying? Wait, why did he even care? Tila napasong bilawin niya ang kanyang mga kamay. He was supposed to be angry at her. Hindi pwedeng lumambot ang puso niya dahil lamang sa nakakaawang nitong anyo. Mapanin lang ang mukha nito. She was a scheming gold digger. Bakit hindi ito tumutol sa kanilang arranged marriage? She even looked like she willingly agreed to their parents' plan. Ano pa bang ibang magiging dahilan ng pagpahig nito kundi ang pera ng kanilang pamilya? Oo nga, at hindi naman ito mahirap, pero higit silang mayaman at makapangyarihan ng kanilang pamilya. Pero tumiliting na niya ang mga mata nito. Tila yun nagbabadya ng iba pang dahilan. Kung ano man iyon, ay ayaw na niyang alamin pa. Ipinilad niya ang kanyang ulo upang paalisin ang ibang bagay na pumasok sa isipan. Focus, Gino. Focus. Don't be fooled by her. Binuksan niya ang pinto ng kotse at umibis. Sinadya niyang pabalyang isara ang pinto upang magising si Audrey. Naalimpungatan si Audrey na maramdaman niya ang malakas sa pagsara ng pinto ng kotse. Dumilad siya at nakita si Gino. Papasok na sa loob ng bahay nila. Basa pa rin ang luha ang kanyang mga pisngi. Agad na pinahid niya ang kanyang mga luha at sumunod sa kanyang asawa. 4:00 na madaling araw, kaya siguradong tulog pa ang mga kasambahay. Narinig niya, may bahagyang ingin na nagmumula sa bar. Nagtungo siya roon. At gaya ng kanyang inaasahan, naroon si Gino at nagpapakalunod na naman sa alak. Nagkasya na lamang siya sa pagmamasid dito. He looked like a total mess. Nakasubsob ang mukha nito sa counter. Wala na rin sa tamang lugar ang necktie nito. Gayon din ang suit nito. His untamed hair even looked messier. Her heart went out to him. It always did. Hindi na napigilan ang kanyang sarili at nalapitan ito. She could see half of his face. He looked so peaceful and serene. He was so near, yet so far. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha nito, pero nangangamba naman siya baka magising ito. Hindi niya alam kung gaano nito katagal na tinitigan. As if in a trance, she raised her hand to touch him, but he suddenly woke up. Nahigit niya ang kanyang hininga at ibinaba ang kanyang kamay sa tagiliran. She swallowed the lump on her throat. Matamang siyang tinitigan ito. As usual, there was hate in his eyes. Napamulat siya nang hawakan siya nito sa baba at perasahan siyang patingalain dito. I'm glad. Tama yan. Matakot ka. That's the least you can do for trapping me into this marriage. Pagkatapos ay tinulak siya nito at pasuri-suri na naglakad palayo. Stupid as it seemed, nagmamadali. Sinundan niya ito.
Nag-aalala siya na baka mahulog ito sa hagdan. Gino! Napatakbo siya rito upang daluhan ito na makita. Tama nga ang kanyang hinala. Ginamit niya ang kanyang lahat ng lakas upang bahatin ito pataas sa kanilang bedroom. Akmang ihiga na niya ito sa kama nang bigla siya nitong hilahin. She fell on top of him. She looked into his eyes and saw fire in them. Pero nito katulad ang apoy na palagi niyang nakikita sa mga mata nito. It was something like hunger. Kinabig siya nito sa batok at hinalikan. She froze. It was the first time he kissed her without any trace of violence or urgency. She couldn't react properly because of the shattering kiss. He kissed her passionately, coaxing her to respond. At ganoon nga ang kanyang ginawa. Slowly, hesitantly, she answered his kisses. She felt his hands all over her. They were both fully clothed, but she felt like she was burning. She could feel his intense heat. Hindi na niya halos na malayang nagawa nito, tanggalin ang kanyang suot na gown. Meanwhile, her hand frantically unbuttoned his top. She continued to undress him as he explored her body. He buried his face against her chest. She had never felt that kind of hunger before. Noon lamang nangyari ang ganun sa kanya in their 3 years of marriage. Hindi pa nito ginawa sa kanya ang ganoon. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha. Dahil sa walang kahulilip na kaligayahan, nakauna nito sa kanyang dibdib. Isa itong pangarap sa kanya na nagkatotoo. Muli na namang tumulo ang kanyang mga luha, pero nakangiti siya. Now she believed that love really made people go crazy. She felt him move and murmur something. Migpit na pagkakayakap nito sa kanya. Hinagod-hagod niya ang buhok nito na matigilan siya. Christine, Christine. Umuungol itong sambit. I'm sorry, Christine. She cried even harder. Tila siya nabingi sa mga narinig. Ang akala nitong kaulayo na babae ay si Christine. Bumangon siya. She couldn't control the sobs. Binalot niya ang kanyang katawan ng kumot. Her hopes were crushed. Her dream shattered. Tila siya boteng nabasag na, ay dinurog pa ng pinong-pino pagkatapos. Muli nito binanggit ang paulit-ulit ang pangalan ng dating kasintahan. Hindi na niya iyon nakayanan. Tumakbo siya palabas ng veranda. Sumubsob siya sa couch doon at umiyak na umiyak. Loving Gino was really painful. Sa loob ng napakahabang panahon, ay wala siyang ibang minahal kundi ito lamang. Kasalanan ba niya kung umibig siya rito? Marahil ay isang kasalanan nga iyon. Kasalanan niya dahil hinayaan niya kanyang sarili mahulog dito. Since she met him, she lost her identity. His existence became her existence. It wasn't his fault. It was hers. Ipinagpilitan niya ang kanyang sarili rito. Hindi na tinanggap ang katotohanan that some things were not meant to be. The two of them were not meant to be, but she defied fate. Tama lamang iyon sa kanya. She deserved it. Napatingala siya sa langit. Halos, hindi na niya maaninag pa mang bituin dahil hilam sa luha ang kanyang mga mata. Nagising si Gino sa silaw ng liwanag. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang bukas ng veranda. The sunlight filtered past the open door. Nasa po niya ang kanyang ulo nang biglang kumirot iyon. Akma siyang babangon sa kama na mapansin. Wala siyang suot na kahit ano. Tumayo siya at nagalungkat ang damit sa closet. Nang makakita ng boxer shorts ay agad ay sinuot iyon. Then he slowly walked towards the veranda. Dire-diretso siya sa barandilya at kumapit doon. Pinikit niya ang kanyang mga mata and felt a mixture of heat and cold. Lamig na dulot ang hangin at init hatid ang sikat ng araw. It had been so long since he had a chance to do this, ever since he got married. Nahaluan ng bahagyang iritasyon ang kanyang nararamdaman. Nag-iba siya ng posisyon at sumandal sa barandilya. Natigilan siya sa nakita. Audrey lay on the wooden couch,
Mukhang himbing na himbing ito sa pagtulog. Napakulot to siya nang mapansin ang itsura nito. A bedsheet was wrapped around her body. He doubted whether she wore anything underneath. May nangyari ba sa kanila nakaraang gabi? As if in a trance, he walked towards her. Tumalong po siya sa harapan nito. Napakapayapa nito sa kanyang pagtulog. Hindi na napigilan ang sarili at hinawin niya ang ilang strand ng buhok na ligaw sa maganda nitong mukha. She possessed the most innocent face he had ever seen in his whole life. Her lips were as red as the petals of rose. Hindi niya naiwasang maalaala noong unang beses na itong makita. She was in the middle of a gathering with her outstanding looks. It was impossible for him not to notice her. The first time their eyes met, he felt something awkward. Ito naman ang nauna na nagbaba ng paningin. Hindi na ulit niya ito nakita ng gabing iyon. Nagbigay yun sa kanya ng bahagyang panghihinayang. At their next meeting, he had the chance to kiss her hand. He had that awkward feeling again. He was sure it wasn't attraction he felt because he had Christine at that time. Hindi rin niya alam bakit hindi niya nakalimutan ang pangyayaring iyon. They were introduced to each other by his parents. He was so surprised to see her again, but he managed not to show his feelings. Nice to meet you, Señorita Audrey. He took her hand and kissed it. He felt so awkward again. This time, talagang ayaw niyang limiin kung ano iyon. Bigla nitong hinila ang kamay nito. Sa labis niyang pagtataka, tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang nais tumutol. Pero nakatingin na masama si Christine kay Audrey, kaya nagkibit-balikat na lang siya. At sa halip, ay kinuha niya ang kamay ng kanyang girlfriend. Nang magangat siya ng tingin kay Audrey, minabanag siyang kakaibang emosyon doon. Something like hurt. Bago pa niya mataya kung ano iyon, inakay na ito ng mama nito at ng kanyang mami palayo. Nagkasya na lamang siya sa pagtanong rito habang ito ay papalayo. Nahiling niyang sana ay lumingon ito. Pero bago pa yun mangyari, ay kinabig siya ng kasintahan at mariing hinatkan sa mga labi. Hinaplos niya ang buhok ni Audrey. Lahat ng bahagi ng mukha at ugali nito ay nagsisimigaw ng kainosentihan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. She was far from being innocent. Her beautiful and innocent face was very deceptive. Bahagyang gumalaw ito dahilan upang bumaba ang tapin nitong kumot, exposing part of her bare breast. Galit at frustration, desire, sabay-sabay niyang naramdaman iyon. Sa kabila ng kanyang galit, hindi rin niya napigil ang kanyang sariling katawan. The desire he felt for her was so overpowering. Tulad na lamang ng nararamdaman niya ngayon. The desire to kiss her was almost painful. She moved again. This time, talagang bumaba na ng gusto ang kumot na nakatapi rito, exposing her whole breast. He groaned inwardly. Hinawakan niya ang kumot upang itaas iyon. Sa bahaging iyon ito nagmulat ang mga mata. Agad na binatawan niya ang kumot. Naklot ang kumot. Sumiksik ito sa dulo ng couch. Isa pa iyon, sa mga labis na kinagagalit niya rito. Palaging punong-puno ng kalituhan ang mga mata nito at tila hindi nito malaman kung ano ang sasabihin. Tila namamagaran ang mga mata nito. Did she cry last night? Pero ano ba ang kanyang pakialam dito? Umiyak man ito ng umiyak ng isang drum. Heck, he couldn't get all soft-hearted with this woman. Not now. Not ever. Don't you know what time is it? Nanabagsik niya ang kanyang tinig at mukha. Tila naman, hindi ito makaapuhap ng sasabihin. Oras na para maghanda ka ng almusal. Oras na para gawin mo mga dapat mong gawin. Masinghal niyang sabi rito upang mapagtakpan ang mga damdamin na bumangon sa kanyang puso. Tila natauhang napatayo ito. Halos lumipad ito papasok sa loob ng kwarto. Naiwan siyang natitigilan. 2 months later, napakapit na mariin si Audrey sa balostra ng hagdanan. Nahihilo siya at tila hinahalukay ang kanyang sikmura.
Binitiwan niya ang hawak na pamunas at tumakbo patungo sa banyo. Muntik pa niyang mabunggo si Aya Esther. Napapasok naman sa sala. Paluhod na sumubsob siya sa toilet bowl upang doon nagduduwal. Kape lamang ang kanyang inalmusal, kaya mahirap na harap siyang sumuka. Maasim ang kanyang panlasa. Lang saglitin siyang nakalupasay. Bago siya dahan-dahang tumayo, lumapit siya sa lababo at nagmumog at siya ay naghilamos. Kapag kuwanit kumuha siya ng towel at nagpuna sa mukha. Paglabas niya ng banyo ay nasa lubong niya si Aya Esther. Ano nangyari? Audrey, tanong nito. Nahilo po ako, Yaya. Sagot niya. Ayos ka na ba? Sinalat nito ang kanyang noo. Naduwal po ako. Hindi ko nga po alam kung bakit. Bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkahilo at pagkaduwal. Saglit na napaisip ito. Ano bang kinain mo? Umiling siya. Minom lamang po ako ng kape. Nahilo at nagduwal ka ng ganito kaaga? Tumikhim ito at tumingin ng diretso sa kanyang mata. Dumating na ba ang buwan ng dalaw mo, Iha? Natigilan siya. Kung iisipin, hindi pa nga siya nireregla. In fact, her period was 2 weeks late. Could it be possible that happiness began to fill her heart? Kung totoo nga nagdadalang tao siya, sa yung napakagandang balita. She went to the sala and picked up the phone. She was going to call her mother.